Bahagya akong nasaktan dahil hindi lang si Andrew ang hindi sumiseryoso sa akin. Akala nila ay joke lang lahat ito para sa akin. Kahit mga katrabaho ko, hindi nila nakikita na may future kami ng lalaking gustong-gusto ko. Sige po, matamlay kong sagot at tumalikod. Narinig kong tinawag ako ni Ate Beth, kaya hinarap ko ulit siya. Sa'yo na itong orange juice, para mawala na iyang hangover mo. Hindi kami sanay na hindi ka tumatawa. Salamat dito. Sensya na parami kasi ang inom pagdadahilan ko at tuluyan ng umalis. Nagdiretso ako sa locker room. Nawalan na tuloy ako ng ganang ituloy pa itong katangahang gayuma na natanaw ko ang basurahan at inihagis ko dun ang bote ng gayuma na hawak ko. Wala akong gana maging sa trabaho ko at napansin agad yun ng aking mga kasamahan. Hindi sila sanay na matamlay ako. Kilala kasi nila akong masiyahin. Kagaya ng sinabi ko kina Ate Beth, nag-alibi na lang ako sa aking mga kasamahan na nakainom ako kagabi para hindi sila magtaka. Pero paano na bukas? Anong sunod na idadahilan ko? Tapos na ang aking duty at naghahanda na akong umuwi nang marinig kong tumutunog ang aking cellphone. Si Lizel tumatawag. Uy, si Doc hindi na busy, nasa office niya, bilisan mo, excited na sabi nito. Dahil sa sinabi niya ay biglang nabuhay ang aking dugo at nawala bigla sa isip ko ang lungkot. Dali-dali akong bumalik sa locker room at binalikan ang basurahan. Mabuti na lang at nandun pa rin ang bote ng gayuma. Pagkakuha ko nito ay tumakbo agad ako sa kantin na nasa loob ng hospital at bumili ng kape. Ang balak ko sana ay sa coffee shop sa labas bumili ng kape, kaso baka makaalis agad si Andrew sa opisina niya, kaya dito na lang ako sa kantin bumili. Bago ako magtungo sa opisina ni Andrew ay pumasok muna ako sa banyo. Nang masiguro kung walang ibang tao maliban sa akin ay mabilis kong inihalo ang gayuma. Agad din akong lumabas ng banyo para dumiretso sa opisina ni Andrew. Kailangan ko siyang maabutan bago pa ito maging busy ulit. Nakasalubong ko si Lizel na hinihintay ako sa labas ng opisina. Sinisenyasan niya ako na bilisan ko ang paglalakad. Kaya halos patakbo na akong lumapit sa kanya. Umalis lang ako saglit, pero sa tingin ko nasa loob pa rin siya, anito. Ganun ba? Sige wait mo ko dito, habol ang aking hininga. Nakasarado ang pintuan kaya dahan-dahan kong binuksan yun. Palibhasa sina Andrew ang may-ari ng hospital kaya malaki ang opisina nito. Pagbukas ko ay hindi ko agad siya nakita. Humakbang pa ako papaloob nang makita ko ang dalawang tao sa loob malapit sa may bintana sa bandang dulo ng silid. Kahit nakatalikod ang lalaki ay alam kong si Andrew ito. Nanlaki ang aking mga mata nang makita nakadikit dito ang babaeng naka-pink na blouse. Magkadikit ang kanilang mga mukha. Hindi ko man nakikita ang mukha ni Andrew ay alam kong naghahalikan sila dahil nakatingkayad ang babae at nakakawit ang kamay sa batok ni Andrew. Parang tinulos ako sa aking kinatatayuan at hindi inaasahan ang aking nasaksihan. Parang sinaksak ng isang matalim na kutsilyo ang aking dibdib kaya napaatras ako. Hindi sinasadyang natabig ko ang mga gamit na nakapatong sa mailamesa kaya gumawa yun ng ingay para makuha ang atensyon ng dalawa na parehong napalingon sa direksyon ko. Bago pa man ako nakatakbo papalayo ay mabilis na nagsalubong ang mga mata namin ni Andrew. Tumakbo ako papalabas at nadatnan ko si Lizel na naghihintay sa akin sa labas ng opisina. Inabot ko sa kanya ang kapeng hawak ko at wala sa loob na tinanggap yun ni Lizel na nagtatakang nakatingin sa akin. Pakitapon na lang, yun lang ang tanging nasabi ko at mabilis akong umalis sa lugar na yun. Madadaanan ko ang locker room kaya mabilis akong nagtungo dun upang kunin ang aking mga gamit at mabilis na lumabas ng hospital. Walang tigil ang pagpatak ng aking mga luha. Mabilis din akong nakapara ng taxi. Kinuha ko agad ang aking cellphone at ang pinakauna kong ginawa ay hanapin ang number ni Andrew at I binlock yun. Pinahid ko ang aking mga luha at saka bumulong sa aking sarili. Ngayon lang ako iiyak sa'yo Andrew, pero simula bukas ay hinding-hindi na kita pag-aaksayahan ng panahon. Kung ayaw mo sa'kin, ayaw ko na rin sa'yo. Ayaw mo. Wag mo. Kahit anong pilit kong iwaksi sa isipan ang nakita ko sa opisina ni Andrew, ay hinding-hindi talaga siya mawala sa utak ko. Alam ko namang nakaibigan lang ako para kay Andrew. Alam ko rin kahit paano ang tungkol sa ex-girlfriend nito, pero iba pala talaga kapag sinampal ka na ng katotohanan sa harapan mo. Pakiramdam ko ay kinalog ng malakas ang aking ulo para magising sa aking kahibangan.
Tama si Andrew. 22 years old na nga ako pero hindi pa rin ako nakakawala sa 17 years old Tintin na in love sa kanyang ultimate crush. Hindi ako nag-grow at nabubuhay pa rin ako sa isang fairy tale na binuo ko at si Andrew ang aking Prince Charming. Mapakla akong napangiti nang ma-realized ang aking kahibangan. Okay Andrew, masakit mang aminin pero tama ka. Napaka-childish ko. Tama ka na sa una pa lang ay hindi ka na dapat pumayag at hindi ko rin dapat ipinagpilitan ang aking sarili. Habang nasa biyahe ay tumutulo ang aking luha. Hindi rin nakatulong ang malulungkot na kanta na pinatutugtog sa radyo ni Kuya Driver. Tahimik lang akong umiiyak kaya hindi yun napapansin ng driver. Nagpasalamat ako at natapos na rin ang malungkot na kanta. Napalitan naman ito ng kanya ni Miley Cyrus na Flowers. Dati ko pang gusto ang kanta na ito dahil sa beat, ngunit ngayon ay parang biglang bumabaon ang bawat lyrics na binabanggit ng singer. Kinuha ko ang panyo sa aking bulsa at pinatuyo ang aking mga mata at pisngi na nabasa ng luha. May napansin ako sa labas kaya pinara ko ang sasakyan at dito na ako nagpababa. Pagbaba ko ng sasakyan ay tiningnan ko ang tindahan sa harapan ko at ngumiti ako. I can buy myself flowers. Isang magandang flower shop ang nasa harapan ko ngayon. Mula sa labas ay makikitang punong-puno ng iba't ibang bulaklak. Pumasok ako at parang idinuduyan ang aking puso dahil ang gaganda ng mga bulaklak. Inikot ko ang paligid at hinanap ang pinakamagandang bulaklak sa aking paningin. Naagaw ng aking atensyon ang isang bouquet ng assorted tulips. Miss, magkano po yung tulips? 4,879 pesos po ma'am, sagot ng empleyada. Sige, bibilhin ko, walang patumpik-tumpik kong sabi sa kanya. Matapos kong bayaran ay iniabot sa akin ng empleyada ang bouquet. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa aking bibig. Kaya ko naman pala bumili ng sariling bulaklak at mapasaya ang aking sarili. Ni Katiting ay wala akong nakapangpanghihinayang sa halaga na binayaran ko. At the service. Magandang bulaklak para magandang kagaya ko. Lumabas ako at alam ko na kung saan ako sunod na magtutungo. Tumawag ulit ako ng taxi at nagpahatid sa address na ibinigay ko. Huminto ang sasakyan sa parking lot ng isang malaking mall. Tinahak ko ang loob at nagtungo sa aking pakay. Pumasok ako sa loob ng isang sikat na salon na pag-aari ng isang celebrity. Ganong hairstyle ang gusto ko, itinuro ko ang shoulder-length bob haircut. Ilang taon ko ring hindi pinaputol ang buhok ko. Sobrang haba na nito. Tutal ay hindi ko rin naman na ilulugay dahil sa nature ng trabaho ko, ay hindi ko na rin siguro kailangan ng ganitong kahabang buhok. Pinakulayan ko rin ng caramel and honey highlights. Kagaya ng celebrity model na nasa poster nila. Nang matapos ay tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Masaya ako sa kinalabasan. Hindi ko ito ginagawa para kay Andrew o para magpapansin. Ginagawa ko ito para sa aking sarili. Nakalimutan ko na dapat ay ako muna ang maka-appreciate sa sarili ko bago pa man ako mag-expect mula sa ibang tao. I can love me better than you can. Palagi ko na lang hinahanap ang pagmamahal mula sa kanya. Sinayang ko ang aking oras upang manghingi ng pagmamahal sa taong akala ko ay magpapasaya sa akin, gayong konting pag-aalaga ko lang sa aking sarili ay magiging masaya naman pala ako. Ngayon ay alam ko na kaya ko naman palang maging masaya nang hindi namamalimos ng atensyon at pagmamahal sa kanya. Bitbit ang baukwet ng bulaklak ay naglakad ako patungo sa sinehan ng mall. Pumili ako ng romantic movie, ito ang klase ng mga palabas na gusto ko at nag-enjoy ako. Tubig lang ang binili ko dahil hindi naman ako mahilig sa popcorn at soda. Sobra kong na-enjoy ang pelikula dahil nakakatawa at nakakakilig. Masiyahin akong tao, kaya ganitong klaseng mga palabas ang gusto ko. 2 oras ang itinagal ng pelikula pero ni minsan ay hindi ako nabagot at higit sa lahat ay hindi ako nakatulog. Iba talaga kapag gusto ko ang aking ginagawa, pati katawan ko ay nakikisama, walang oras ang gustong sayangin. Bitbit ko pa rin ang aking bulaklak na kahit walang amoy ay mayat-maya kong sinisinghot. Nagtungo ako sa isang restaurant na nasa loob din ng mall. Umorder ako ng carbonara dahil yun ang paborito ko. Matagal-tagal din akong hindi nakakatikim dito. Nahihiya kasi akong pumasok dito mag-isa dahil parang ang weird na kakain ako dito na walang kasama. Sarap na sarap ako sa aking kinain.
Mabuti na lang talaga at nagpunta ako rito dahil kahit mag-isa ay na-enjoy pa rin ako at walang panghihinayang kahit pa medyo may kamahalan ang presyo. Madilim na kaya nagtaksi na lang ako pauwi. Pagkarating ko sa kondo ay iniligay ko agad ang bulaklak sa flower vase. Nagdiretso ako sa kwarto upang hubarin ang lahat ng aking suot. Magsho-shower muna ako bago matulog. Nilagyan ko ng shower cap ang bagong kulay kong buhok. Hindi ko pa ito pwedeng basain. Binuksan ko ang shower ngunit walang lumalabas na tubig. Nung isang araw pa ito nagluloko, mukhang natuluyan na nga talaga. Kumuha ako ng towel at itinapis sa aking katawan. Yung banyo malapit sa salas ang gagamitin ko. Napakasarap sa pakiramdam na magbabad sa hot shower pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho at paglalakad sa mall. Matapos kong patuyuin ang aking katawan gamit ang towel na dala ko ay inalis ko naman ang shower cap. Ngayon ko lang napagmasdan muli ang aking buhok na hanggang balikat na lang ngayon. Inikot-ikot ko pa ang ulo ko na parang feeling ko ay nasa commercial ako dahil feel na feel ko talaga ang bagong buhok ko. Ganda, I love myself na talaga. Napatawa akong mag-isa. Bago lumabas ay naisipan ko munang umihi. Matapos ko i-flush ay saka ko lang napansin na napatubog pala sa toilet bowl ang towel ko. Yok, kadiri naman. Bakit kasi di ko napansin agad? Agad ko inalis ang towel sa aking katawan at inilapag yun sa sahig. Binuksan ko ang closet sa loob ng banyo, ngunit wala namang kahit anong gamit dito. Maliban sa mga face towel, shampoo, sabon at tissue. Di bale na lang total ay mag-isa lang ako dito kaya walang problema kung lalabas akong hubot-hubad. Ang problema lang ay napakalamig dahil naka-on ang aircon. Ang lamig pa naman sa pakiramdam kapag bagong ligo at naka-on ang aircon, nakakapangatog hanggang buto. Tatakbo na lang ako dahil sobrang lamig talaga. Pagkabukas ng pintuan ng banyo ay tumakbo ako ng mabilis papunta sa aking silid. Sa aking pagmamadali ay huli na bago ko na malayang mababangga pala ko sa isang katawan ng tao na nakaharang sa aking daraanan kaya na off-balance ako at ramdam kong babagsak ang aking katawan sa sahig, ngunit otomatiko ang naging reaksyon ng aking. Nakabangga na tulungan ako pero nahila ko siya sa kaya sa huli ay bumagsak din ito. Mabuti at may sofa kaya dun kami bumagsak ngunit dumausos pa kami pababa sa carpet. Ramdam ko ang mabilis nitong paghawak sa aking ulo upang hindi tumama sa sahig. Napailalim ako at nasa ibabaw naman siya. Nakaramdam ako ng sakit ngunit mas nanaig ang pagkagulat nang makilala ang nasa ibabaw ko. Andrew. Tintin. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Andrew. Pareho lang kami ng reaksyon at hindi malaman kung paano magre-react. Hindi ako makatayo dahil makikita niya ang katawan ko, wala pa naman akong suot kahit ano. Mukhang ganun din ang inaalala nito, kaya pareho kaming naestatwa sa aming posisyon. Hindi ako makapagsalita habang magkahinang ang aming mga mata. Para akong nahipto mismo sa mga mata ni Andrew na para may gustong sabihin sa akin. Unti-unting kumilos ang kanyang mga mata. Lumipat ang tingin nito sa aking mga labi, napalunok naman ako. Dahan-dahang bumababa ang kanyang mukha papalapit sa akin, at nararamdaman ko na ang paglapat ng kanyang hininga sa aking balat. Hahalikan niya ba ako? Hindi ako sure pero nang gahibla na lang ang layo ng labi namin sa isa't isa ay mabilis ko siyang itinulak. Dahil sa pagkabigla nito ay napahiwalay agad ang katawan nito sa akin. Wala sa sariling napaupo ako upang lumayo sa kanya. Dumako naman ang kanyang mga mata sa aking kahubaran. Hindi tuloy ako magkaintindihan kung alin ang una kong tatakpan. Si Kifay ba o si Bubi? O ang mukha ko dahil sa matinding kahihiyan? Huwag kang tumingin, singhal ko dito dahil kanina pa itong hindi kumukurap habang nakatitig sa katawan ko. Para namang nagising ito sa sigaw ko at saka palang inalis ang pagkakatingin sa aking katawan. Laking gulat ko nang maghubad ito ng shirt sa harapan ko kaya bigla akong nagpanik. Huwag kang lalapi. Bigla nitong inihagis sa akin ang hinubad niyang damit. Hindi ako nagdalawang isip na kunin yun at iniyapos sa aking hubad na katawan. Pumikit ka. Tatayo ako, utos ko sa kanya. Agad naman itong pumikit. Nang masiguro kong pikit na nga siya ay saka ako tumayo at nagtatakbo papasok sa aking silid. Abot-abot ang kaba sa aking dibdib nang makapasok ako. Nakakahiya, sigaw ng utak ko. Ngayon lang ako nagsimulang pamulahan ng mukha dahil sa kahihiyan. Anong ginagawa niya rito?
Alam naman niyang dito ako pansamantalang tumutuloy. Ayaw ko pa naman siyang makita, tapos ganito pa ang mangyayari. Makikita niya ako sa ganitong itsura. Nakakahiya. Nakakainis. Magaling sana kung naghahabol pa rin ako sa kanya, kikiligin pa sana ko. Kaso nawala ng lahat yun nang makita ko ang ginawa niyang kababalaghan sa opisina. Kapal naman ng mukha niya nang tangkain akong halikan. Ibang bibig ang kahalikan niya kaninang umaga, tapos hahalik siya sa akin. Kanya na ang halik niya. Nakakita lang ng tahong gusto na niyang umiskor. Nek-nek niya, maglaway siya. Hinding-hindi niya to matitikman. Mabuti na lang at wala na si Andrew sa kondo nang magising ako. Hindi ko alam kung kailan siya umalis, kung kagabi ba o kanina lang. Nahihiya at naiinis pa rin ako kapag naaalala ang nangyari. Ano pang ipagmamalaki ko kay Andrew? Nakita na niyang lahat. Napabuntong hininga na lang ako ng malakas. Kung kailan wala na kami sa kapanagkaganito. Mabuti naman at hindi nagparamdam sa akin si Andrew pagkatapos ng nangyari kagabi. Marunong di naman pala siyang makaramdam na napaka-awkward kung mag-uusap agad kami. Hindi ko naman siya pwedeng sisihin dahil ako naman itong tumakbong walang saplot. Saka nabanggit na rin sa akin ni Mucha na si Andrew daw talaga ang gumagamit nitong kondo noon pa man. Malamang ay kanina pa nasa hospital si Andrew. Papunta na rin ako doon ngayon. Bago ako umalis ay hinugot ko muna sa charger ang cellphone ko. Kanina ko lang nalaman na drain na pala ang battery ko. Sa dami na nangyari kahapon ay hindi ko naalala na i-check kung may tawag or text messages para sa akin. Habang naglalakad sa parking lot ng hospital ay saka ko naisipang buksan ang aking cellphone. Baka nga pala tumawag sina inay sa akin. Mapapagalitan ako ng mga ito pag nagkataon dahil hindi agad ako nakapag-reply. Nakahinga ako ng maluwag nang wala akong makitang message mula sa aking mga magulang, pero may 32 missed calls at ilang text messages akong na-received yesterday afternoon. Nung una akala ko ay galing kay Gray dahil galing ang mga ito sa unknown number. Ngunit hindi pamilyar sa akin ang phone number na ito at ang weird na mga messages. From unknown. Where are you? From unknown. It's not what you think. From unknown. Can we talk? From unknown. F can explain. Mag-usap tayo. Kunot noo akong nakatingin sa cellphone. Sino naman kaya itong prankster na to? Christina, malakas na sigaw ang pumukao sa pag-iisip ko. Si Nurse Marisol. Sabay na tayo, anito. San ka nagpunta kahapon, bigla ka na lang nawala? Usually tumatambay ka pa pagka-out mo na, tanong nito habang naglalakad kami papasok ng hospital. Nainip ako kaya umuwi na agad ako. Ngayon ka pa nainip kung kailan sabay na ang shift niyo ni Doc Andrew. Ano naman kung sabay kami? Bali wala kong sagot. Wow ha, kunyari ka pang hindi excited kay #boyfriend mo. Teka, bagong kulay ba yung buhok mo? Anito at sinipat-sipat ang buhok kong nakapusot. Nakatali palagi ang buhok ko sa trabaho, kaya wala namang makakapansin ng pagbabago. Nagpagupit din ako, sobrang haba na eh. Nasa tapat na kami ng locker room. Natanaw ko si Andrew sa di kalayuan. May kausap itong pasyente. Napatingin siya sa akin, samantalang dire-diretso lang ako papasok sa locker room. Kung dati-rati ay hindi ako magkamayaw sa pagkaway sa kanya o kaya ay tatakbo ako palapit. Ngayon ay wala na akong nararamdamang kahit anong excitement sa pagkikita namin. Kahit ako ay nagtataka sa naramdaman ko. Ibinaba ko ang aking pride para sa kanya, tapos makikita ko lang na nakikipaghalikan siya sa babaeng nang iwan sa kanya sa napakahabang panahon. Ganong kabilis lang na bumigay siya sa ex niya, samantalang halos magmakaawa na ako, at kung ano-anong kabaliwan na ang ginawa ko para lang pansinin niya. Tama si Andrew, sinasayang ko lang ang oras ko sa kanya. He's not worth any time. Hindi naman magic na basta na lang mawawala ang pagtingin ko para sa kanya ng ganong kabilis, pero napagod na rin ako na suyuin siya. Ipinasok ko ang aking mga gamit sa locker room at saka lumabas upang magtungo na sa nurse station. Paglabas ko ng pintuan ay nadatnan ko si Andrew na nakatayo sa labas. Nilagpasan ko siya at dire-diretso lang ako sa paglalakad. Tin, pwede ba tayong mag-usap, anito? Yes, Doc, anong kailangan mo? Magalang kong tanong sa kanya. Hindi nakawala sa aking paningin ang pagkabigla nito nang magsalita ko.
About sa nakita mo kahapon sa opisina ko. Doc, huwag kang mag-alala dahil hindi naman ako tsismosa. Hindi ko ipagkakalat ang nakita ko. Hindi rin ako nanghihimasok sa private life ng ibang tao, saad ko at tinalikuran ko siya. Maglalakad pa sana ako nang hawakan niya ako sa braso. Tin! Nasa trabaho tayo, Doc, baka mamaya tayo naman ang matsismis niyan. Ayokong ma-issue sa katrabaho. Pwede pa kitanggal ng kamay mo sa braso ko. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Andrew at wala sa sariling binitawan niya ang aking braso. Sinamantala ko yun at tuloy-tuloy na humakbang palayo sa kanya. Napakasarap sa pakiramdam na nawala na ang kahibangan ko sa kanya. Mahal ko pa rin si Andrew pero hindi na ako nasasaktan dahil pinakakawalan ko na siya. Pati ang sarili ko ay pinapalaya ko na. Nakakapag-isip na ako ngayon ng tuwid. Na-realized ko kung gaano ako naging childish at immature sa pakikitungo kay Andrew. Kung isa akong karakter sa telenovela, ako yung obsessed na kontrabidang habol ng habol sa bidang lalaki. Pero dahil buhay ko ito, syempre ako ang bida at sa isip ko ako yung kawawa. Pero ngayon ay bukal na sa loob kong tanggapin ang desisyon niya. Kung tutuusin ay wala naman siyang naging kasalanan. Hindi niya ako niloko dahil sa una pa lang ay naging tapat naman talaga siya sa akin. Nagpapasalamat nga ako dahil hindi niya sinamantala ang kahinaan ko, kaya naman wala akong makapanggalit o bitterness para sa kanya at mamaya, kapag may pagkakataon ay magsusorry ako sa mga ginawa kong pamimilit at pangbablackmail sa kanya. Basta masaya lang ako para sa aking sarili na finally, nakawala na ako sa kanya, napakagaan pala sa pakiramdam. Parang gusto ko tuloy mag-celebrate. Wow, mukhang masaya kayata ngayon bungad ni Ate Beth. Umaga na rin ang shift nila ngayon. Maluwang akong umiti sa kanila. Naman, talo ko pa ang tumama sa loto, masaya kong sabi. Bakit, napasagot mo na ba si Doc Andrew? Tanong ng isa sa kanila. Hindi no, nagjo-joke lang naman ako tungkol kay Doc, kayo naman siniseryoso niyong masyado, tugon ko. Kita ko sa mukha ng mga ito na parang nalaglag ang mga panga nila. Mukhang nagulat na maririnig sa akin ang mga salitang binitiwan ko. At dahil masaya ako ngayon, manlilibre ako ng lunch mamaya. Pero tayo-tayo lang hanggang dito lang ang budget ko eh. Ay Christina, wala nang bawian yan Naman. See you mamaya sa karinderya Nagtungo ako sa aking trabaho. Mabilis lumipas ang oras at maya-maya lang ay tanghalian na. Katulad na napagkasunduan ay ililibre ko sina Ate Beth at 4 ko pang katrabaho ng lunch sa karinderya sa labas ng hospital. Halos sabay-sabay kaming dumating doon at umorder ng kakainin. Palibhasa itanghalian na kaya maraming empleyado ng hospital ngayon ang kumakain. Ito ang pinakabisi na oras sa kainang ito. Christina, yung dream boyfriend mo, dito rin kakain ani Nancy. Sabay-sabay kaming napatingin sa inginuso nito. Si Andrew papasok ngayon dito sa loob. Hindi kami talo magkaibigan lang kami ni Doc, pagtatama ko. Umamin ka nga Christina, may boyfriend ka na tanong ni Ate Beth. Nagtataka naman akong napatingin sa kanya. Anong boyfriend? Tanong ko sa kanya. Dati okay lang sayong mag-joke tungkol kay Doc pero ngayon parang, natatakot ka siguro na makarating sa boyfriend mo yung mga pa-joke-joke mo. At Beth, no boyfriend since birth po ako, tugon ko. Hindi ko pwedeng i-consider na boyfriend si Andrew. Biruan lang yung namagitan sa amin dalawa at hindi matatawag na relasyon. Napakislot ako nang umupo si Andrew sa tabi ko at inilapag sa lamesa ang tray ng pagkain na dala nito. Hi Doc, bati ng mga kasamahan ko sa kanya. Hi Doc, nakibati na rin ako. Pansin ko na ilang segundo itong napatingin sa akin pagkway ibinalik ang atensyon sa pagkain. Ang humble talaga ni Doc. Kahit sobrang yaman dito pa rin kumakain sa simpleng kainan, ani Judith. Naagaw nito ang atensyon ni Andrew at lumingon sa kanya ang lalaki. Sinasabayan ko lang kumain ang girlfriend ko, baliwala nitong sagot habang tuloy lang sa pagkain. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi nito. Natahimik naman ang paligid at lahat sila ay nagtinginan sa akin. Seryoso ka Doc, hindi ka nagbibiro, hindi makapaniwalang tanong ni Ate Beth. Bakit naman ako magbibiro, kaswal na tugon ni Andrew. Ikaw Christina kaya ka pala nanlilibre dahil kayo na ni Doc. Nag-celebrate ka nang hindi mo man lang sinasabi kung bakit, ani Nancy. Hindi, itatanggi ko sana ngunit pinutol ito ni Andrew. Nilibre mo sila. Pero,
Okay, eat all you can. It's in by treat, said ni Andrew. Nang tingnan ko siya ay nasa pagkain ng muli ang atensyon nito. Nagjo-joke lang siya, magkaibigan lang kami, pagtutuwid ko sa sinabi ni Andrew. Patawa na naman itong si Christina, nagdedeni pa. Hindi talaga, magkaibigan lang kami, kit ko. Walang pumapansin sa akin. Mas madali silang maniwala kay Andrew kesa sa akin. Hindi naman ako natutuwa sa ginawa ni Andrew. Kung kaming dalawa lang dito ay baka nahampas ko na siya. Hindi ako bastos para murahin siya sa harap ng mga kasamahan ko. Kumain ka na hon, lalamig ang pagkain mo, ani Andrew na tuloy-tuloy pa rin sa pagkain. Hon? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Ang sweet, kinikilig na sabi ni Nancy. Hindi niya ako hon, mabilis kong tugon at nilingon ko si Andrew. Wag mo nga akong tawaging ganyan, protesta ko kay Andrew na ni hindi man lang ako sinusulyapan. Nahagip ng mga mata ko ang ngitian ng aking mga kasamahan. Napabuntong hininga na lang ako. Kahit siguro mamilipit ako sa katatanggi ay si Andrew lang talaga ang paniniwalaan ng mga ito. Nang matapos kaming kumain ay si Andrew nga ang nagbayad ng lahat. Sabay-sabay kaming bumalik sa hospital, ngunit napansin ko na lang na humiwalay talaga sa paglalakad ang mga kasamahan ko. Gusto ko sanang sumabay sa kanila, ngunit ipinagtutulakan nila ako pabalik kay Andrew. Ano ka ba Christina, kung kailan napasagot mo na si Doc sa kakapanahihiya, ani Ate Beth? Hindi naman kasi totoo. Nagpapaniwala naman kayo sa kanya. Kilala namin si Doc, hindi siya nagbibiro sa mga bagay na ganyan. Sige na at baka magalit pa sa amin ang boyfriend mo. Sabihin ay inaabala ka namin, sabay tulak sa akin ni Ate Beth na may panunukso sa mga mata. Paglingon ko ay nasa likod ko na si Andrew at mabilis nitong nahawakan ang kamay ko. Hindi na ako nagmatigas. Nagpaiwan na lang ako para kausapin na rin ng masinsinan si Andrew. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit na baling ko sa kanya. Alin dun? Lahat. Hindi tayo mag-boyfriend at wag na wag mo akong tatawaging hon kahit kailan, mariing sabi ko dito. May kasunduan tayo, baka nakakalimutan mo. Nung isang araw ka pa nakipag-break sa akin, baka nakakalimutan mo. Hindi ka pumayag, baka nakakalimutan mo. Bahala ka nga sa buhay mo, pang 7 araw na ngayon. Enjoy while it lasts, sarkastikong sabi ko at tinalikuran siya. I'm not ending it yet, hanggat hindi ako umaayaw ako pa rin ang boyfriend mo. Napahinto ako sa sinabi nito. Kapal ng mukha. Nilingon ko siyang muli. Sarkastiko akong umiti sa kanya. At parang kayo ng ex mo. Kahit ilang taon ka nang hiniwalayan, hindi ka pa rin umaayaw. Natigilan ito sa sinabi ko. I told you, I can explain, anito nang makabawi. No thank you, wala naman akong paki, wika ko. Tatalikuran ko pa sana siya nang may pumukaw sa usapan naming dalawa. Paglingon ko ay nakita ko si Gray na papalapit. Kumaway pa ito. Honey, malakas na tawag nito sa akin. Honey? Gulat na sabi naman ni Andrew. Honey? Gulat na bigkas ni Andrew. Nalalaki ang mga mata nitong nakatingin kay Gray na ngayon ay nakalapit na, sunod ay tumingin ito sa akin. Inirapan ko siya pagkuway umiti ako kay Gray. Hi Gray, bati ko sa kanya nang makalapit na ito sa amin. Hi honey, maaliwalas ang mukha nitong nakangiti sa akin. Saglit itong sumulyap kay Andrew nang marinig ang boses nito. What did you say? Bakit tinatawag mo siyang honey? Kunot noong tanong ni Andrew kay Gray. Eh ano naman ngayon sa'yo, masungit kong sabi. Ano bang pakialam niya? Hay, giit ni Andrew na mukhang hindi titigil hanggat hindi nasasagot ang tanong niya. Tumawa ni Gray sa naging reaksyon ni Andrew. Her name is Honeylet, Annie Gray. And si Andrew nakunot noo pa rin. I asked her if I can call her honey, and she said yes, paliwanag ni Gray. Bumaling ito sa akin at mumiti. Kunot na napatingin sa akin si Andrew. Hanggang kailan ba niya ako kukunutan ng noo? Kung tutuusin ay ako naman dapat ang gumagawa nun. Diyan na kayo, paalam ko sa dalawa. Honey, sabay na tayo, shift ko na rin naman, pahabol ni Gray. Nagtaka ako sa sinabi nito. Dito rin siya nagtatrabaho. Dito ka nagtatraba, hindi ko na ituloy ang sasabihin ko ng malakas na nagsalita si Andrew. Stop calling her honey. Pareho kaming napatingin ni Gray kay Andrew. Madilim ang mukha nito.
Ano bang problema nitong kapalmoks na to? She's his girlfriend, ayaw kong tinatawag mo siyang ganun. Napangiwi ako sa sinabi nito. Napatingin naman sa akin si Gray, pagkuway kay Andrew naman ito tumingin. You said she's like your baby sister, Annie Gray. She's his girlfriend, marrying sabi ni Andrew. Wala na kami, saad ko at muli na akong naglakad. So siya pala yung sinasabi mong boyfriend mo na walang gusto sa'yo, Annie Gray na nakasunod sa akin. Dito ka ba nagtatrabaho? Taka kong tanong. Nasa kanang side ko na siya ngayon at sumasabay sa aking paglalakad. Yup, kasi simula ko lang, wika ni Gray. Who said I don't like her? Boses ni Andrew na nasa kaliwang side ko na pala. Napapikit ako dahil ayaw niya kaming tantanan kaya mas lalo ko pang binilisan ang paglalakad. Napatigil lang ako sa paglalakad nang hawakan niya ang aking kamay. Mabilis ko namang binawi yun. Ilayo mo nga yung kamay mo sa akin. Baka kung saan mo pa inihawak yan pagkatapos ko kayong iwanan ng girlfriend mo kahapon sa opisina mo. Kadiri, pagpoprotesta ko. Mabilis na hinawakang muli ni Andrew ang braso ko upang ilapit sa kanya saka mabilis na bumulong. Wala akong ibang hinawakan kahapon, maliban na lang kagabi nang mag-shower ako. Pagkatapos kong makapanood ng live show sa kondo mo, pabulong na sabi nito. Gets ko na agad ang ibig nitong sabihin. Pinamulahan ako ng mukha. Mabuti na lang at mahina pagkakasabi nito kaya hindi narinig ni Gray. Malakas kong itinulak si Andrew. Utang na loob Andrew, hindi na nakakatuwa ang mga pinagagagawa mo. Matalim ang tingin na ibinato ko sa kanya. Patakbo akong lumayo sa kanilang dalawa at bumalik na sa loob ng hospital. Pilit ko na ngang kinakalimutan yung nangyari kagabi tapos ipapaalala pa niya. Hindi ba siya marunong makaramdam? Hindi ko alam kung ano ba talaga itong kawerdohang ginagawa ni Andrew ngayong araw na ito. Nung isang araw lang ay pinapaiyak niya ako. Ngayon naman ay iniirita at ipinapahiya niya ako. Mabuti na lang at hindi ko na siya muling nakita pa hanggang sa matapos ang shift ko. Sa bagay lagi naman itong busy. Bukod sa pagiging doktor ay tumutulong din ito sa pamamalakad ng mga hospitals ng pamilya nila. Nang matapos ang shift ko ay dumiretso na ako ng labas. Hindi na ako dumaan pa sa pwesto ni na Ate Beth. Iba naman talaga yung pwesto nila. Doon lang ako dumadaan dati dahil kay Andrew kaya kahit malayo at iba ang daan nito ay sinasadya ko pa rin araw-araw. Ngayong nagising na ako sa kahibangan ko ay wala na akong dahilan para magtatambay pa sa lugar na yun. Iniba ko man ang aking direksyon ay nakasabay ko naman ang grupo ni na Ate Beth sa labas ng hospital habang nag-aabang ng masasakyan. Malayo pa lang ay masaya na ang mga ito na nakaabang sa akin. Natatawa na rin ako kahit wala pa man silang sinasabi dahil mukhang hinihintay talaga nila ako para gawin akong pulutan sa kanilang biruan. Tumabi kayo, baka mayapakan nyo ang buhok ng Christina, haba ng hair niyan ngayon, kantyo ni Lizel pagkalapit ko. Akalain mo nga naman, sa sobrang tiyaga mo, napasagot mo rin si Doc Andrew. Shampoo reveal naman dyan dugtong pa ng isa sa mga nurse. Magbabaon na rin ako ng maraming pick-up lines, mukhang effective Baka magamit ko kay Dr. Tuazon, ani Judith. Sabay-sabay pa silang nag-apiran at kinilig ng banggiting ang pangalan ng doktor na hinahangaan. Christina, congrats ha. Akala ko talaga joke-joke mo lang na napasagot si Doc, ani Nancy. Hindi naman kasi totoong kami na, muli kong pagtatama sa mali nilang akala. Sinubukan ko pang magseryoso para alam nila na hindi ako nagjo-joke lang. Bakit ba dinedeni mo? Lantaran ka ngang manligaw dati tapos ngayon todo deni ka naman kung kailan kayo na, tanong ni Ate Beth na mukhang hindi man lang binili ang aking pagsiseryoso. Kasi hindi po talaga totoo. Nagbibiro lang naman ako dati. Magkaibigan lang talaga kami at imposible pong maging kami, kit ko. Nakakatawa lang dahil dati-rati ay ipinagpipilitan ko sa kanila na kami na ni Andrew. Hindi ba talaga kapanipaniwala kapag ako yung nagkukwento? Samantalang si Andrew, isang sabi lang ay paniwala na silang lahat. Mahirap din pala na nakilala nila akong masiyahin at palabiro, lagi na lang nilang iniisip na nagjo-joke lang ako. Judging sa itsura ni Doc kanina, mukhang hindi siya nagbibiro, patuloy ni Ate Beth. Ganun lang po talaga ang mukha nun, busangot. Akala mo seryoso, sagot ko. Natawa si Ate Beth sa sinabi ko. Magsasalita pa sana ito nang dumating na ang jeep na sasakyan nila. Nauna nang umalis ang mga ito.
Naiwan akong mag-isa na nag-aabang ng masasakyan. Ilang sandali pa ay natatanaw ko na ang paparating na jeep kahit malayo pa ito. Kabisado ko na ang mga pampasaherong sasakyan na dumaraan dito araw-araw, kaya alam kong ito na ang hinihintay ko. Huminto ito sa kabilang kanto upang magbaba at sakay ng mga pasahero. Sa puntong yun ay may magarang sasakyan na huminto sa di kalayuan. Kilalang kilala ko yun, ito lang naman ang sasakyan ng lalaking dati kong kinahuhumalingan. Ako ba ang sadya niya sa isip-isip ko? Hindi naman sa nag-a-assume ako. Pero dahil sa mga pinagagagawang kawerduhan ni Andrew ngayon araw na to, ay hindi na ako magtataka kung ako ba talaga ang sadya niya, kaya siya naririto ngayon. Naagaw naman ng pansin ko ang jeep na huminto sa aking tapat. Ito na yung hinihintay ko kaya agad akong sumakay. Dahil ako lang naman ang pasaherong nag-aabang ay agad na rin itong umalis. Muli akong napalingon sa sasakyan ni Andrew at nakita ko siyang kalalabas lang mula sa pintuan ng kanyang sasakyan. Habol nito ng tanaw ang jeep na aking sinasakyan. Sa pinakalikod ako nakaupo kaya kita ko siya at alam kong kita rin niya akong nakatingin sa kanya. Napaisip na lang ako, ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Dumating lang ang ex-girlfriend na baliw na itong si Andrew. Saglit akong tumingin sa aking relo, may 30 minutes na akong nakapark di kalayuan sa kondominium. Sa tingin ko ay sapat na ang oras na to para paghintayin siya. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-type. Nang matapos na ako ay pinindot ko ang send button. Napangiti ako dahil ilang segundo pa lang ay nakareceive na agad ako ng reply. Pababa na daw siya. Hindi ko muna itinago ang aking cellphone dahil may kailangan pa akong tawagan, may hinihintay lang ako. Wala pang 5 minuto ay lumabas na sa building ang taong inaasahan ko. Halatang nagmamadali ito at kitang-kita ang excitement sa kilos at mukha nito. Hindi ko mapigilang mapangiti muli. May tinawagan muna ako at mabilis naman itong sinagot. Andyan na siya. Yung nakadilaw na shirt, wika ko sa aking kausap. Okay boss, sagot sa kabilang linya. Matapos kong marinig ang sagot nito ay tinapos ko na ang tawag. Nakita kong pumarada sa harap kondominium ang taxi na minamaneho ng driver na kausap ko sa cellphone. Maya-maya pa ay sumakay na ang taong itinuro ko sa kanya at saka sumibat ang sasakyan. Sinundan ko ang taxi hanggang sa makarating ito sa destinasyon. Maya-maya pa ay bumaba na ang sakay nito. Pumarada ako sa hindi kalayuan. Nang masiguro kong nakapasok na ito sa loob ng mall, ay bumaba na rin ako upang hindi siya mawala sa aking paningin. Hindi niya ako namalayan dahil nakadistansya ako sa kanya at natatakpan din ako ng iba pang mga tao na naglalakad sa mall. Dire-diretso siya sa paglalakad hanggang sa makarating na ito sa kanyang pupuntahan. Lumingalinga ito kaya mabilis akong nagkubli upang hindi niya ako makita. Nang hindi niya makita ang hinahanap ay naupo ito sa malapit na bench. Makikita ang excitement sa kanyang mukha, kahit ilang sandali pa ay mukhang naiinip na rin ito. Naghintay ako ng 20 minutos saka pa lang ako lumapit sa kanya. Natanaw niya agad ako. Umaliwalas ang mukha nito at nangislap ang mga mata. Nakakahawa ang pagiging positibo ng aura nito. Nang mas malapit na ako ay namiwang ito at halatang halata ko na nagpapanggap na galit. Alam ko namang sobrang excited ito kanina pa dahil napaka-obvious niya. Gusto ko tuloy matawa. Ang tagal mo ha, ani Tintin. Nilagpasan ko siya at nagpanggap akong abala na tumitingin sa mga movie posters sa harap ng sinehan upang hindi mapatingin sa kanya at mapatawa. Kailangan kong ipakita kay Tintin na hindi niya kuha ang aking atensyon. Naging abala ito sa kanyang telepono at hindi na malayan na nakabili na akong movie ticket. Sinadya kong horror ang pelikula na panonoorin namin dahil narito ako hindi para magpa-impress sa kanya. Kailangan kong ipakita kay Tintin na hindi ako interesado na palalimin kung ano mang meron kami. Hindi ito makakatulong sa kanya. Kahit direkta ko siyang tanggihan ay hindi niya ito nakukuha. This time ay kailangan na niyang maramdaman na kahibangan lang ang ginagawa niya. Nakakapanghinayang kung sasayangin lang ng isang kagaya ni Tintin ang kanyang oras para sa lalaking kagaya ko na walang ibang interest kundi ang career at magpatakbo ng kumpanya. Kahit 30 years old na ako ay wala pa akong balak pumasok sa isang seryosong relasyon. Nang nagkakaroon ako ng mga girlfriends, lahat yun ay alam kong panandalian lamang at hindi magtatagal. Walang ligawang nagaganap basta nagiging kami na lang. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang ligawan.
Isa pa sa dahilan kung bakit pilit kong dinidiscourage si Tintin ay kaibigan o nakakabatang kapatid lang talaga ang tingin ko sa kanya. She's too young for me. Hindi lang dahil sa edad at itsura nito, kundi para din itong bata kong umasta. Baka sa halip na girlfriend ang makuha ko, ay mag-alaga lang akong ng nakababatang kapatid. Napapagtiyagaan ko lang ang kanyang kabaliwan dahil napapatawa niya ako palagi. Sino ba namang hindi natutuwa sa kanya? Everybody thinks she's very funny and adorable. Para siyang kikay na pwede mong ibulsa dahil sa kakyutan. I really like her cause she's bubbly, cute ampersand funny, pero hanggang dun lang talaga ang tingin ko sa kanya. Halatang halata ang pagkadismaya sa mukha niya nang malamang horror ang panonooring namin. Horror, nakangiwi nitong tanong. Bakit, ayaw mo ba ng horror, pa-inosente kong tanong? Matapos kong magtanong ay biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha niya. Horror? Paano mo nalamang paborito ko ang horror? Ang sweet naman ng boyfriend ko, ani Tintin na halatang napipilitan. Nais kong bumuhalit na tawa dahil sa nakuha pa nitong ngumiti ng ubod ng tamis. Ayaw niya talagang sumuko. Akala naman niya ay ang magaling siyang magpanggap pero halatang halata siya. Napapikit na lang ako at pigil na pigil ako sa pagtawa. Para talaga siyang bata. Habang nanonood ay ilang beses siyang sumigaw at nagbitaw ng mga unfiltered words kapag nagugulat. Nang sitahin ko siya ay tumahimik na lamang ito, ngunit ako naman ang kinulit niya. Akina ang kamay mo, anito na ikinagulat ko. Binantaan pa niya ako na hahalikan ako na alam ko namang hindi niya gagawin. Ayaw kong samantalahin ang kanyang kainosentihan, ngunit hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya ako napapapayag na hawakan siya sa kamay. Kaya sa huli ay pumayag na rin ako. Holding hands lang naman at hindi ito makakabawas ng kanyang pagkababae. Noong una ay napakalamig ng kanyang kamay, hindi ko alam na nilalamig pala talaga siya. Wala pa naman akong dalang jacket upang ipahiram sa kanya. Sa kagustuhan niyang makasama ako ay nagtitiis ito ng lamig. It's heartwarming how she genuinely makes me feel important, not just because of her status. She's so pure kaya mas lalong gusto ko siyang ingatan at protektahan. Maya-maya pa ay naramdaman kong bumibigat na ang aking braso. Nang tignan ko siya ay himbing na ito sa pagtulog. Hinayaan ko na lang siyang matulog dahil alam kong pagod ito dahil sa trabaho. Napailing na lang ako. Katakot-takot na paungulit ang ginawa niya para lang matuloy ang panonood ng pelikula pero matutulog lang pala siya. Mula sa linawanag na nagmumula sa screen ng sinehan ay naaaninag ko ang mukha nitong payapang natutulog. Gotta admit, Tintin is both beautiful and innocent, she's just too adorable. Hindi ko na malayang hinahaplos ko na pala ang pisngi niya habang nakangiti kong pinagmamasdan ang inosente niyang mukha. Napaka-inosente ni Tintin kaya ganun na lang ang pag-aalala ng mga magulang nito. Bigla ko tuloy na alala ang naging usapan namin ng kanyang ina na si Aling Nympha. 6 months ago. Birthday ni Luke, panganay na anak ni na Kuya Drake at Mucha. Siyempre, hindi mawawala ang pamilya ni Tintin. Hinila ako ni Aling Nympha sa sulok upang kausapin. Nasa di kalayuan si Mang Carding ang ama ni Tintin na alam kong naririnig ang usapan namin. Hindi lang ito lumalapit dahil may tampo pa rin ito sa akin. Siguro ay alam mo nang dito sa Maynila si Tintin magtrabaho sa susunod na buwan, bungad nito sa akin. Tumango ako. Paanong hindi ko malalaman? Pagkakita pa lang ni Tintin sa akin kanina ay yun na agad ang ibinalita niya. Sa halip na sabihing excited na siyang magtrabaho, ay malapit nang maging tayo, ang sinabi nito. Ayaw ko talagang dito siya sa Maynila magtrabaho dahil marami namang hospital sa probinsya na malapit pa sa amin. Pero inunahan ako nitong si Tintin, dumiretso agad kay Don Antonio, kaya hindi na ako nakatanggi pa sa ama mo nang sabihin niyang ipinasok niya si Tintin sa hospital niyo dito. Sigurista talaga yung batang yan dahil alam niyang hindi ko siya papayagan kaya dumiretso na sa big boss, naiiling na sabi ni Aling Nympha. Pareho pa kaming natawa sa kalokohan ni Tintin. Ikaw lang ang mapapagkatiwalaan ko kaya kung pwede, sa'yo ko inhahabilin si Tintin tutal ay magkatrabaho naman kayo. Hindi ko naman maaasahan yang si Mucha dahil isa pa yang napakapilya. Magkakutsaba palagi ang dalawang yan ni Tintin. Wag ho kayong mag-alala, babantayan ko si Tintin sa trabaho. Seryoso kong tugon kay Aling Nympha. Malaki ang tiwala ko sa'yo dahil alam kong matino kang lalaki pero wala akong tiwala dyan kay Tintin. 22 na pero isip bata pa. Kapag ginapang kanyan wag mo sanang papatulan, walang prenong ani Aling Nympha.
Para akong nabilaukan sa sinabi ng ginang. Napaubo ako at nang makabawi ay sinagot ko ang habilin niya. Makakaasa ho kayo para na tayong isang pamilya. Hinding-hindi ko pagsasamantalahan ang kainosentehan ni Tintin, paniniguro ko sa mag-asawa. Parang bigla akong nagising nang maalala ang pangakong binitiwan ko kay Aling Nympha at na-realized kong kanina ko pa pala hinahaplos ang mukha ni Tintin. What the heck am I doing right now? Napatigil ako sa pagngiti at mabilis kong inalis ang aking kamay sa kanyang pisngi at itinuon ang atensyon sa pelikula hanggang sa matapos. Disappointed si Tintin nang magising. Sinisisi pa ako kung bakit daw hindi ko siya ginising. Hindi ko na siya niyayang kumain pa. Alam kong hindi ito makakatulong at baka bigyan pa yon ng ibang kahulugan ni Tintin kaya nagyaya na akong umuwi. Tumawag ako ng taxi na masasakyan niya. Nang makasakay na ito ay mabilis akong sumakay sa aking kotse at sinundan ko agad ang taxi na sinasakyan nito hanggang makarating sa tapat ng kondominyo. Hinintay ko muna siyang bumaba. Nang makapasok na ito sa loob ng building ay saka ko pinaandar ang aking sasakyan at saka umalis. Dumaan muna ako sa mansion para kunin ng isang papeles sa opisina ni Dad. Wala pa silang ayon ni Mommy, kagagaling lang ng mga ito sa abroad at malamang ay kalalapag lang ng eroplanong sinakyan nila. On the way na rin si Mang Isko, ang aming driver para sunduin sila. Paalis na sana ako nang mapansin kong naupo sa sofa si Mang Isko, itininala nito ang kanyang ulo na parang sumasakit ang ulo. Nag-aalala ko siyang nilapitan. Ayos lang po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Nakapikit lang ito. Medyo nalulula yata ako, ani Mang Isko. Agad kong tiningnan ang kanyang blood pressure. Napakataas nito. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at mabilis ko siyang inalalayan papasok sa aking kotse at isinama ang isa pang kasambahay. Dinala ko agad siya sa pinakamalapit na hospital. Nang masiguro kong okay na siya ay iniwan ko na sila sa hospital upang dun na muna magpahinga hanggang sa maging stable na ang blood pressure nito. Iniwanan ko ang kasamabahay upang bantayan si Mang Isko. Inabutan ko sila ng cash para pambili nila ng pagkain o kung anumang kakailanganin nila. Pag-aari namin ang hospital kaya sa room siya ipinasok kaya nasisiguro kong doble asikaso ang gagawin ng mga nurse sa kanya. Bago ako umalis ay pinakabilin-bilin ni Mang Isko na sunduin ko sa airport ang aking mga magulang. Susunduin sana sila ni Mang Isko kung hindi lang sumama ang pakiramdam nito. Pwede akong tumawag ng ibang driver ng kumpanya pero malapit na silang dumating at nagkataong mas malapit ako sa airport kaya ako na lang ang nag-drive para sunduin sila. Habang nasa biyahe ay bigla kong naalala si Tintin. Siya, napamura ako sa sarili. Hinihintay niya ako sa coffee shop. Habang red light ay tiningnan ko ang oras sa aking cellphone. Napabuntong hininga ako nang makitang 20 minutes na akong late sa usapan namin. Binuksan ko ang phone book ko at tinawagan ang isa sa mga nasa contact list ko na si Gray, classmate at kaibigan ko. Isa week pa lang itong na-transfer sa hospital kung saan ako naka-assign. Pwede ba akong humingi sa'yo ng pabor? Pakipuntahan mo naman yung kaibigan ko. May usapan kami sa coffee shop kaso may emergency lang na nangyari. May susunduin lang ako sa airport. Nasa hospital pa ako, ka-out ko lang, hindi ko alam kung makakarating agad ako sa kaibigan mo. The coffee shop is just across from the hospital. Pakipuntahan naman siya baka kanina pa yung naghihintay. Wow naman mukhang napaka-importante naman nitong kaibigan mo, pabirong sagot ni Gray at ipinagdiinan pa ang salitang kaibigan. Babae ba? Maganda ba? Nanunuksong tanong nito. Hey, parang kapatid ko na yan kaya umayos ka. She's off limit, banta ko rito. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Gray. Who overly protective ha? Isisend ko sa'yo ang phone number niya. Baka magkasalisi kayo, pakitawagan na lang kapag di mo siya makita. Huminto muna ako sa gilid ng kalsada upang i-text kay Gray ang pangalan at phone number ni Tintin. Nang ma-send ko ito ay nag-drive na agad akong muli. Sa mga oras na ito ay nakababa na ang eroplanong sinakyan ni Dad at malamang ay nag-check out na ang mga ito kaya nag-aalala akong baka malate ako ng dating. Hindi naman ako nahuli dahil sakto lang ang dating ko, kalalabas lang nila. Nang makasakay na sila sa sasakyan ay saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Masyado kasi akong nag-alala dahil sa nangyari kay Mang Isko at alalang baka maipit ako sa traffic at maghintay ng matagal ang akin magulang. Kumusta na kaya si Tintin? Bigla ko siyang naalala.
Nakaramdam ako ng guilt nang maisip na pinaghintay ko siya ng matagal at sa huli ay hindi ko siya sinipot. Nga't sinasadya kong magpahuli sa tuwing magkikita kami, naroon naman ako at binabantayan siya ng palihim. Siguradong mabubwisit ito sa akin. Pero hindi ba't yun naman talaga ang plano ko? Ang i-discourage siya upang mawalan siya ng gana sa akin. Bigla ko naalala si Gray. He's a Casanova. He's slick and knows how to smoothly talk to women and make them fall in love with him easily, which is something I'm seriously lacking. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong nagsisi na ipinadala ko pa si Gray upang tagpuin nito si Tintin. Napabuga na lang ako ng malakas na buntong hininga. Andrew Lee. Narinig ko ang boses ni Mommy. Para akong nagising nang marinig ang boses niya. Are you okay? Kanina pa kita kinakausap, hindi ka sumasagot. I'm okay, what are you asking me? Kumusta na si Mang Isko, hanggang kailan siya sa hospital? Mukhang okay naman siya. Pwede na nga siyang umuwi, pinagstay ko na lang muna siya dun para mas maalagaan. Bukas pwede na siyang umuwi. Company driver na lang muna natin ang pansamantalang driver niyo from now on. I'll arrange for him to stay with his family in the province until he's ready to go back to work. If not, he can choose to retire early. I have already arranged his retirement and pension. Kanina pa sila nagsasalita pero parang wala akong naiintindihan. Ang inaalala ko ay kung ano nang ginagawa ni Tintin, nakauwi na kaya ito. Hindi mawala-wala ang aking pag-aalala na baka kung anong pambobola na ang ginagawa ni Gray dito. Nagpakawala na naman ako ng malakas ng buntong hininga. I don't know why, but I think I picked up. I had a meeting with the hospital's board members and directors. Pagkatapos nito ay ipinakilala ang bagong doktor na si Dr. Natalia Santos, the girl used to date in college, almost a decade ago. Hindi na ako nagulat nang ipakilala siya bilang pinakabagong doktor sa aming hospital. This news has been circulating among the hospital staff over the past few weeks. Schoolmate ko siya noong high school but we started dating during college days. She isn't my first girlfriend pero siya pinakaseryoso at pinakamatagal kong nakarelasyon dahil umabot din kami ng 3 taon. We were deeply in love but she made the sudden decision to pursue her studies overseas after receiving a scholarship. When she left, I cried a river and begged her not to leave. Sinundan ko pa siya sa Amerika para lang kumbinsihin na bumalik ng Pilipinas, ngunit bigo ako dahil mataas ang kanyang pangarap. Bago kami tuluyang maghiwalay ay sinabi kong hihintayin ko siya because I was so in love with her. Hindi ko alam kung sinabi lang ni Natalia na babalikan din niya ako para lang lubayan ko na siya. After isa year ay muli akong pumasok sa isang relasyon at nasundan pa yun ng ilang beses dahil wala namang nagtatagal. Walang courtship na nagaganap dahil wala rin naman akong oras para sa mga ligawan. Mostly our mutual understanding. Walang formality maging sa mga breakups. At this stage of our life, my priorities are solely focused on career and family business. Wala na ako masyadong panahon para sa ibang bagay kaya naman, being in a romantic relationship that requires commitment is no least concern. Ipinakilala ng direktor si Natalia sa lahat ng mga nasa silid. Good morning, team. I'd like to introduce Dr. Natalia Santos, a new addition to our department. She was endorsed Eli, renowned hospital in the United States. Please give her a warm welcome, wika ng direktor at tumingin sa dalagang doktor. Elegante at puno ng confidence na nakaharap ito sa aming lahat. Ang kanyang mahabang buhok ay sleek na nakapusod, at ang suot na white coat ay tila mas lalong nagbigay diin sa kanyang profesionalismo. Good morning, everyone, bati ni Natalia habang tinitignan ang bawat isa. It's a great honor to be here and to join such a prestigious institution. I've dedicated the last 10 years to improving Eli abilities in different American hospitals, and I am excited to bring Eli expertise here. I look forward to working with all of you, pagpapakilala nito at mumiti sa lahat. Mababanaag ang paghanga ng mga nakarinig tungkol sa mga achievements ni Natalia. Sa mura niyang edad ay marami na siyang napatunayan sa larangan ng medisina, kaya naman sa bawat galaw nito makikita ang kumpiyansa. Tuwid ang kanyang tindig at nagpapakita ng tiwala sa sarili. Natupad na nga niya ang kanyang mga pangarap. Matapos ang maikling speech ni Natalia, sinimulan na ang small talk at mga pagbati mula sa aming mga kasamahan. Nakangiting lumapit sa akin si Natalia. Andrew, it's been a while, bati nito.
Dr. Santos, tugon ko at gumanti ako ng ngiti. It's good to see you again. Ikaw din, Ani Natalia. Welcome to the team, formal kong bati. Thank you, Anito. I miss the Philippines and I'm glad to be back. Isang matamis na ngiti pa ang ibinigay niya sa akin. Isa sa mga doktor ang sumunod na bumati rito. Lumabas na ako ng conference room at nagtungo sa parking lot upang puntahan ang aking sasakyan. Meron lang akong nakalimutang document at muli na akong humakbang pabalik sa hospital. Papasok pa lang ako ng building ay nakasalubong ko na si Natalia. Ang hirap mo palang hanapin kahit nasa isang building na tayo. Are you hiding from me? Nakangiti na agad at maaliwalas ang mukha ni Natalia. Napatawa naman ako sa sinabi nito. In the next few days, you'll be the one preoccupied. May importante ka bang sasabihin? Tanong ko sa kanya habang patuloy kami sa paglalakad papasok sa hospital. Yes, pero hindi naman ako nagmamadali kapag hindi ka na busy. Okay, ipapahanap na lang kita kapag available na ako. Talk to you later. Paalam ko rito nang makapasok na kami sa loob. Natanaw ko ang nurse station. Hinanap ng mga mata ko si Tintin ngunit wala siya doon. Asan na ba siya? Kanina ko pa siya gustong makita, pero kung kailan hinahanap ay saka naman siya wala. Pinagtataguan niya ba ako dahil sa ginawa niyang paghalik sa akin kagabi sa bahay ni Mucha? That kiss. Lihim akong napangiti. Gagawa-gawa ng kalokohan hindi naman pala kayang panindigan. Pagkatapos niya akong nakawan ng halik, ngayon naman ay magpapamiss siya. Miss agad, hindi ba pwedeng baka nahihiya lang siya? Napapikit na lang ako at napailing. Okay, I have to admit. Kanina ko pa siya gustong makita dahil namimiss ko na siya. At yung halik niya, I can't get that kiss out of my head. She's my girlfriend, ano bang masama kung ganun ang maramdaman ko? Normal lang naman sa mga magkarelasyon ang maghalikan, but it would have been better if I had kissed her first and I don't mind sharing another kiss with her again. Naalala kong bigla ang pangako ko kay Aling Ninfa na hindi ko papatulan ang kanyang anak. Napapailing na lang ako habang labas sa ilong na napatawa at saka parang baliw na nagsalitang mag-isa. Pasensya na po Aling Nympha, but I think I've changed in my mind. Pagkatapos ng almost 2 hours na surgery sa isa sa mga pasyente ko ay nagtungo agad ako sa aking opisina upang magpahinga sandali. After 15 minutes na nakahiga ay tumayo ako at nagtungo sa may bintana. Routine ko na ito kapag gusto kong mag-relax. Tinatanaw ko ang labas ng hospital at kitang-kita ko rito ang view ng harapan ng hospital. I find it rewarding to watch our patients and their families enjoy their time relaxing outside. So, dito ka pala tumatambay. Napapitlag ako nang marinig ang pamilyar na boses. Nagtataka ako kung anong ginagawa ni Natalia rito. Oh, I'm sorry kung nagulat kita, Anito at mumiti. It's fine, paano mo na lamang narito ako, kunot noo kong tanong dito. Your nurse told me where you are. Bukas yung pintuan kaya hindi na ako kumatok, paliwanag nito. Tumango-tango na lang ako. Akala ko ay may sasabihin siya pero ilang sandali na ang nakalipas, hindi pa rin ito nagsasalita. I thought you have something too. I missed you, Ani Natalia na puno ng emosyon ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya ang mga salitang yun, out of nowhere. I'm sorry kung kinailangan kong piliin ang mag-aral sa abroad. Mabilis kong pinutol ang sasabihin niya. Look Natalia, that was almost 0 years ago. Ni hindi ko na nga naiisip yun, sad ko. Andrew, I made a mistake letting you go, and I'm here to make things right. Iniwan ko ang career ko sa Amerika para sa'yo. This time ikaw naman ang pinili ko. Hindi ba't sabi mo hihintayin mo ako, salay-salay ni Natalia habang nakatingala at titig na titig sa akin. Nais ko matawa sa narinig at hindi makapaniwala. Hindi kita pinapipili at wala na rin akong balak makipagbalikan sa'yo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ako makapaniwala na kadarating lang nito ay ito na agad ang ibubungad niya. Kinain na ba siya ng sistema sa liberated na pamumuhay sa Amerika? Hindi mo naman kailangan na magdesisyon agad. I'm just letting you know that the reason I'm back is because of you, dahil nangako tayo sa isa't isa na babalikan kita at hihintayin mo ako. Yun naman ang usapan natin, di ba? Mga bata pa tayo noon at may mga sarili na tayong buhay ngayon. I just want to remind you that our relationship now is strictly professional, nothing more,
Parang sasakit yata ulo ko dahil sa pinag-usapan namin. Hindi ko inaasahan nang ikawit niya ang kanyang kamay sa aking bato. Tumingkaya dito at tinangka akong halikan. Stop it, mariin kong saway. Halos gahibla na lang ang agwat ng aming mga labi. Kita ko ang pagkagulat at disappointment sa kanyang mukha nang harap-harapan ko siyang tanggihan. Para itong naestatwa sa kanyang kinatatayuan. Sa tagpong yun ay nakarinig ako ng ingay sa likod na parang may nahulog. Paglingon ko ay nakita ko si Tintin. Saglit na nagtapo ang aming mata ngunit mabilis itong tumalikod. Bago ko pa siya mahabol ay pinigilan ni Natalia ang aking kamay. Andrew Lee. Nagsusumamo ang mga mata nito. Matiim kong tiningnan ang kanyang kamay na pumipigil sa akin. Sa mga oras na ito ay si Tintin ang aking inaalala. Baka kung ano pa ang isipin niya sa tagpong nadatnan. Binitiwan ni Natalia ang aking kamay nang makita niyang madilim ang aking mukhang nakatingin sa kanyang pagkakahawak. Mabilis ko siyang tinalikuran para habulin si Tintin, ngunit hindi ko na siya inabutan. Humahangos akong nagtungo sa locker room ngunit wala siya doon. Nang ipagtanong ko sa mga nurse ay nakita daw nila si Tintin na nagmamadaling umalis. Napahilamos ako ng mukha at napasuklay ng buhok. Dinukot ko ang cellphone sa aking bulsa upang tawagan si Tintin pero nakablock na agad ako. Hindi ko tuloy mapigilang mapamura ng malakas. Fuck! 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 Wala na akong ibang maisip na paraan upang makausap si Tintin kundi ang puntahan siya sa kondo kung saan ako dating tumutuloy.